Pagkatapos ipakontempt ng Senado, naglabas na rin ang isang komite sa Kamara ng contempt order para kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. Kanina rin inaprubahan ng Committee on Legislative Franchises ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil umano sa mga paglabag dito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tatlong ulit na raw iniimbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para dumalo sa kanilang investigasyon tungkol sa mga umunoy paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy ang honorary chairman ng SMNI. Kaya nang hindi ito makadalo sa pagdinig kanina, ipinakontempt ito ng komite na nasundan ng utos sa House Sergeant at Arms na dalhin si Kibuloy sa House of Representatives. The chair in objection the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Pero nakiusap ang isa sa mga abogado ni Kibuloy na ipagpaliban muna ito, bagay na pinalaga ng isang kongresista. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client in just a few days. We know all very well that Pastor Kibuloy at this point in time is already a flight risk. Humingi ng palugit para makaalis na si Pastor Kibuloy out of the country. Ayon sa kampo ni Kibuloy, bukod sa may lookout bulletin order na kay Kibuloy, walang balak tumakas ang pastor. Kaya pumayag din ang komite na hintayin hanggang Biyernes kung magpapakita ito sa Kamara. Gayunman, inaprubahan na ang committee report para sa pagbawi ng prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate ng SMNI dahil daw sa ilang paglabag. Kabilang ang pagpapalit umano ng may-ari nito nang hindi nalalaman ng Kongreso. Committee report is adopted. Isasalang pa sa plenary debate ang committee report. Kampante naman ang mga abogado ng SMNI na wala silang nilabag sa prangkisa. Kailangan daw kami na mag-secure ng prior approval of Congress in case there is a transfer of the controlling interest. But what is controlling interest is 50% plus. What was transferred is only 46%. The congressmen, the members of this House, still has the chance to take a look into our position paper. Dumating sa pagdinig si Marlon Acobo, executive pastor ng KOJC. Nanindigan siyang ilang taon nang walang kaugnayan sa pagpapatakbo ng SMNI si Kibuloy. Ipinaliwanag din niya ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang organisasyon. Kamakailan lang ay kinumpirma ni Duterte na nagboluntaryo siya para maging administrator ng properties ng KOJC. Former President Rodrigo Duterte, taas ang iyang eksperyensya, lawyer siya, labaw sa tanan, suod siya nga higala sa Kingdom Ministry. Si PRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, then malapit na kaibigan siya sa ministry. Nauna ng pinakontempt ng komite sa Senado si Kibuloy, pero imbis na maglabas ng warrant of arrest, humingi sa Senate President Juan Miguel Zubiri ng show cause order mula kay Senadora Risa Ontiveros. Ito'y dahil daw sa naging ruling noon ng Supreme Court na nagpawalang bisa sa contempt order ng Senado sa mga opisyal ng Pharmaly dahil daw sa grave abuse of discretion. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the Pharmaly issue. Sa kanyang pagharap sa ilang vlogger kamakailan, itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon ng rape at iba pang pag-aabuso ng mga dating miyembro ng KOJC na humarap sa Senado. Sa isang video statement naman, ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Kibuloy at ang SMNI. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad.
Patuloy naman ang isinasagawang pagtitipon ng mga taga-suporta ni Kibuloy sa liwasang Bonifacio. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Samantala, naglabas na po ng show cause order ang Senado para kay Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan siya ng 2 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin.